Ano ang health issue niyo nga pala? Nung nagpunta kayo rito? Masakit po tong paa ko. Hirap malakad, mainit na mabdi. Ganon dito, no? Opo. Hanggang sa turo nyo? Dito po, nandito po. Yan. Ganon na po yung sakit niya eh. Okay lang po. Magwa 1 year na po. 1 year na. Lagpas na. Lagpas na. May mga napuntahan na kayong ano? Sa doktor po, mayroon na. Anong napacheck up yan? Ano sabi ba? Sa doktor, na ipitan daw ko ng ugat sa spinal cord. Kaya yung bumba ng puso ko, barado daw doon sa kaya sumasakit. Ganon. Ano? Opo. Anong rekomenda nila? Yung rekomenda nila, may inject daw sa akin na gamot na dito. Kaya lang hindi sagot sa medical kasi may medical po ako. Oo. Kaya simula noon, nagpa-check up ako sa ibang doktor. Pina-check yung sa puso ko dahil yun daw ang bumubomba dito sa litid ng paa ko. Kaya sabi niya, sabi ko, wala na akong magagawa, hindi ko kaya yung... Talaga? Wala akong pambayad eh. Oo. Kaya maghanap ako sa herbal, baka kakayanin pa. Sino ba paano nyo nalaman to? Sino nag-recommenda sa inyo? Yun po, yung ate ko na galing Singapore. Na naging pasyente namin? Apo. Yung anak niya, sabi niya, malapit ka lang dito, try mo kung baka kakayanin. Anyway, ang totoong interview to, nag-therapy na kayo. Kanina pa, may 1 oras na tayo, di ba? Nag-therapy, may ginawa na sa inyo, ha? Meron po. May napansin kayong pagbabago? Sabihin yung pagbabago po, nawala yung panghapdi, saka yung init ng balat. Oo. At saka yung dito po, yung sakit wala na. Nagbago kahit umupo pa ako na ganito, pag nakaupo pa ako, kaya pansin, nakausli ako ng gano'n. Kasi pwede, naiipit, masakit. Naipit, tapos no? Yung blood flow, no? Ngayon wala na. Sige, ngayon. So, nagkaroon ng pagbabago. Yung dito sa paa, kanina, hindi makakaramdam na nakatsinilas. So, nabamanid na? Mamanid. Manid, saka mainit po, yung balot. Pero ngayon, may pakiramdam? Maluwan na po, saka ramdam na niya na nakasuot ng sinilas. Ganun. Kasi itong balat, pag nakadikit, ramdam na niya dati, hindi. Kanina, hindi. So, talaga palang papunta na kayo dun sa mapaparalyze kayo. Kasi hindi Yun na nga po yung abiso naman sa akin sa ospital, ang banta nila, baka tatanda ko saka ako mapulyo. Yun naman ang natatakutan ko, kaya hindi na ako bumalik doon. Sa ospital, wala na pagbabago, taon na po eh. Na nagpapabalik-balik kayo? Palala na yung sakit eh. Ganun ba? Sobrang init na, sobrang hapdi. Sa ngayon, 1 oras pa lang tayo, pero may nagbabago na. Maluwan na po. Maluwan na, nagbago na. Pwede ba lumakad doon kayo? Sige, pati yung lakad niya, tingnan pa. Normal na po. Saka yung sakit po sa talampakan, wala na. Nawala na. Sakit. Nawala na po yung sakit doon sa baba na pag umapak ako dito, masakit. Masakit, ano? Pero don't forget, wala pa tayo sa kalahati, ha? Simula pa, na po. Yung dito po, nawala na. Pero masaya kayo sa masaya po. Sige, uli kayo, ha? Tutuloy lang natin yung therapy. Ang nangyari sa kanya, kaya yun, nawawala na ng pakiramdam. Yung ugat niya, ganun na naman. Yung muscle, nagdikit-dikit yung ganito. Nagdikit-dikit yung muscle kasi tumaas ang lactic acid, naging acidic siya, hanggang sa nag-lock na yung muscle para bang itinali. Ano gagawin natin ngayon? Although nag-improve na ng konti, pero yung nakatali na yun, yung trigger point, kakalasin ko. Ha? Kasi may trigger point siya, ha? Yun ang gagawin ko ngayon. Para tuluyang maano na siya. Pero hindi pwedeng hindi kayo babalik kasi napakataas ng toxic nyo. Nakita nyo ba yung toxic nyo mataas? Siya mismo nakakaalam. Hindi ito alatsamba. Yung misis nyo, nakita nyo ba mataas ang toxic? Kunan mo nga yung misis niya. Yung misis niya, di ba? Nakita nyo, di ba? So, hindi tayo nag-aalan. Hindi pa pinakita sa inyo. Alam ko, nagpa-therapy na kayo marami, di ba? Marami na po. Na hindi ba naipakita sa inyo? Hindi po. Hindi naman ganyan ang ginawa sa kanya po. Dito, kung saan ang Kasi tandaan nyo, baga sa labanan, sa gera, pag hindi nyo alam ang kahinaan ng kalaban nyo, hindi kayo mananalo. Baga sa pag hindi nyo alam ang pinagmulan ng sakit na yan, o yung kahinaan ng niya, wala mangyayari. Alatsamba lang, di ba? Eto, alam kasi natin. Kayo nga, nakaalam eh. Di ba? Sige ha. Ngayon, ang gagawin ko na lang, yung trigger points, kakalasin natin ha. Ito kasi, ang trigger points dito, siguro nasa 35. Mula riyan, Dito, nasa 15. Yun ang iaano natin ha. Kasi dito yung naapektuhan sa kanya. Medyo masakit lang. Tisisin mo lang bro ha. Medyo masakit lang.
So may ginhawa na? Opo. So, Medyo maginawa na ng... isa na lang. Okay, balik uli. Balik uli. Dito no kayo ha? So, ano ang masasabi nyo? Mayroong pagbabago, no? Meron po, meron. Malaki. Masaya kayo? Masaya po. May re-recommenda nyo? Opo. Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay tara na sa Aviso Wellness Center at alamin ang natural healing power of the body. JR Longin. Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic eh. Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin. Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yan, pero kailangan ko konsumahin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun eh. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Pasabinigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?